Mga crew sa isang fast food chain, pinagtawanan ng isang customer. Ito mainit-init pa 'to guys ha. Ipinost ng isang netizen ang pangit na di umanong karanasan ng kanyang ama sa isang fast food chain sa Giginto, Bulacan. At babasahin natin yung post, okay? At ang sabi niya sa post, "I want to speak up about something that deeply hurt me and my family. My father, who works hard just to provide for us, was mocked by your staff. He was doing a sideline that day, driving someone to the airport, even though he's the only one looking after us while our mom works abroad. He still finds ways to earn extra. He never complains, he just works. After a long day, he stopped by McDonald's to grab a meal. Not for anything fancy, just for the convenience. But instead of a simple and decent experience, he got humiliated." Eto na. Tignan mo. Tuloy natin. "He told the cashier he'd be paying through GCash but he pronounced it GCash because that's how we naturally speak. He also says cash instead of cash and charge instead of charge. That's just the way he talks." Dito sa part ng customer, wala naman siya mali dito eh. Kung ganito siya mag-pronounce, wala namang problema, wala akong nakikitang problema, no? Kasi lahat naman ng yung ibang Pilipino, no, yung pronunciation nila is makabayan talaga, as in sobrang titigas ng pronunciation nila pagdating sa mga ganito like GCash, 'di ba? Pero ang pronunciation niya GCash. May ganung tao talaga at hindi natin maiwasan yun. Tayo na lang umintindi kung merong ganun, di ba? Hindi naman kasi ito pagalingan ng pronunciation eh. Ito yung pagalingan umintindi. Nagigets mo? Okay, tuloy. "But instead of understanding or simply processing the payment, the cashier repeated it back to him sarcastically, saying GCash, and then laugh about it with her co-worker. They all laugh like my father was a joke." Isipin mo ganito yung tatay mo, ganito mag-pronounce yung tatay mo. Pwede ba ako magbayad sa GCash? Tapos, imbes na i-assist na mabuti ng crew yung payment, inulit pa. Inulit, hindi the way na professional. Pwede mo naman sabihin kasi na, GCash po ba? GCash po ba yung payment natin? Kasi sa post na to, ang sinabi pa ng crew is GCash, tapos tumawa pa kasama ng coworker niya. So basically, ang crew na nadadawit dito is yung mga cashier. Maraming ganyan na feeling entitled na cashier. Isipin mo sila yung naka-front doon. Sila yung kukuha ng order, sila magpa-process ng bayad doon. Tapos ganyan yung ugali, no? Napakapangit. Imbis na magpaka-professional ka, ginawa mo pang katatawanan yung customer mo. Okay lang sana kung tropa mo eh. Tropa mo ba yun? Hindi pa naman tropa yun, customer mo yun eh. Yung customer mo na yun, yun yung dahilan kung bakit ka pinapasahod dyan. Yan yung dahilan kung bakit ka nagtatrabaho dyan. Sila yung nagpapasahod sa'yo. Kasi isipin mo kung wala yung mga customer na yan, saan kayo kukuha? Saan kukuha yung branch na yan para ipasahod sa inyo? Nagigets mo ba? Kasi ako maintindihan ko naman yung pronunciation niya eh. Oo, mali yung pronunciation niya, pero hindi na yung dapat i-correct pa, no? Naintindihan mo naman eh. I-process mo na lang kung ano yung dapat mong i-process. Kinausap ka niya ng maayos, hindi naman siya nakikipagbiruan sa'yo eh. Pero yung response mo bilang cashier, tapos pinagtawanan mo pa ng coworker mo, syempre masasaktan yon man. Nakakagigil, di ba? Okay, tuloy natin. "When my father realized what happened, he said it again, this time correctly as GCash, because clearly he was disrespected and mocked. We told him we should speak to the manager, but what he said in response broke my heart." Okay lang, yaman na. Hindi naman talaga ako nakagraduate. That moment crushed me because he said it like it was okay to be mocked. Like it was something that was used to. As if not finishing school meant he deserves to be laughed at, but he doesn't.
Kita mo na epekto ng customer niyan sa'yo. Ako honestly guys, hindi ako nakapagtapos. High school graduate lang ako. Pero kahit ganun, hindi ako ganun kabastos na tao. Kasi alam ko magpakatao guys. Instead of excellent customer service ang i-provide mo, pinagtawanan mo pa yung customer and isipin mo yun, ito yung naramdaman niya eh. Yung na parang okay lang siyang bastusin, okay lang siyang hindi respetuhin dahil hindi siya nakapagtapos. Tignan mo na epekto ng customer dyan sa McDonald's na yan, tapos ganyan yung crew, di ba? Maapektuhan yung sales nyo niyan. Maapektuhan yung target quota nyo yan. Kasi dito sa mga fast food chains guys, may mga quota yan, yearly quota. Ang yearly quota nila, halimbawa, last year, sa month of June, naka 1 million sila, kunyari lang naka 1 million sila. Kailangan nila mabit yun ngayong year. Kasi kung last year, naka 1 million sila, kailangan this year maka 2 million or 3 million or 1.1 million, mga ganon. Pero dahil sa ginawa ng walang hiyang crew na to, maapektuhan yung sales niya, mababawasan customer niya. Bakit? Pinagtawanan nyo eh. Imbis na intindihin mo na lang na talagang ganon, may mga pronunciation na ganon, pinagtawanan mo. Yan ba? Yan ba yung tinuturo sa training nyo? Ito nga lagi kong sinasabi guys eh. Ang proseso, pwede pa yan matrain. Pero yung attitude hindi. Okay, tuloy natin yung post. My father didn't finish college but because of him and my mother's sacrifices, we were able to. I'm a college graduate. I'm a board passer. My sister is also a graduate and two of my siblings were still in elementary school. All because of two hardworking parents who gave up everything so we could achieve our dreams. To the cashier and the coworker who laugh at him, what gives you the right to mock someone for how they pronounce words? If someone made fun of you for being just a cashier or for earning minimum wage, would it be that okay? No, it wouldn't. Because disrespect always hurts no matter who it's aimed at. Isipin mo yun, ito hindi ko nilalahat may mangilan-ngilan kasi. May mangilan-ngilan na nagrereklamo kasi ganito yung sahod, no? Um, Nasasaktan kapag sinasabihan, cashier ka lang eh. Di ba? Pero tignan mo naman yung ugali nila kung paano nila itrato yung customer, di ba? Walang hiya, di ba? Lagi nyo kasing ilalagay yung sarili nyo sa pwesto ng kausap nyo. Gets mo? Kasi wala naman sira ulo na gugustuhin na hindi ka irespeto o disrespect ka, no? Sa harap ng maraming tao, isipin mo pinagtawanan nyo ng coworker mo. Tapos may mga nakapila pa yan sa likod eh. Kasi McDonald's yan eh. Ang daming tao dyan eh. Ang daming pila niyan man. Siyempre may tao yan sa likod. Nakita nila na pinagtatawanan mo yung customer. Bad impact yan sa business nyo. Bad reviews yan. Mababawasan yung customer nyo dyan sa giginto McDonald's dyan. Kasi nakita ng ibang customer eh. Nakita ng ibang customer kung paano itrato ng cashier ninyo. Yung pobreng customer na ang gusto lang ay magbayad through GCash, kumain ng matiwasay pero milak ng cashier ninyo, di ba? Tuloy natin. We're not better than anyone, but no one is better than us either. My father may not have the best pronunciation, but he has dignity. He has pride in the life he built for us, and no one has the right to take that away. I hope this message reached the manager of the branch. I hope your staff is reminded and respect is not optional. Behind every customer is a story, a family, a struggle, and every one of them deserves to be treated with kindness. The branch involved, eto na, McDonald's Giginto, Plaridel Bypass Branch, date June 18, 2025, time 5:53 p.m.
Tingnan nyo na. Siyempre sa post na yan, maraming makakabasa dyan. Maapektuhan lahat yung McDonald's dyan sa may giginto, di ba? Lahat, lahat kayo maapektuhan dyan kasi even though yung mga ibang crew na nagtatrabaho lang ng maayos, dahil lang, no? Dahil lang dito sa cashier na to, na walang hiya na to, madadamay kayo ngayon. Madadamay kayo ngayon kasi kung paano niya itrato yung customer na to. Na gusto lang naman magbayad through GCash, imbes na intindihin na lang, pinagtawanan pa ng coworker niya na isa ring tulig, no? Maapektuhan kayo niyan. Mababawasan yung sales niyo yan. Mababawasan yung customer niyo na palaging kumakain sa inyo. Tapos pag nabasa pa to, mababawasan na yung quota niyo. Mababawasan na yung mga taong, alam mo yun, kumakain palagi sa inyo. Kasi ganito pala yung treatment sa McDonald's giginto. Ang pangit pala ng service nila. Kasi ganito yung mga cashier nila, mga mata pobre, mga feeling entitled, di ba? Kasi kung ganito lang yung mga cashier sa McDonald's giginto, siguro mas gugustuhin ko na lang na paramihin ko kung ako yung may-ari kung ako may-ari ng McDonald's giginto. Siguro alisin ko na lang yung mga cashier tapos palitan ko na lang ng mga self-service kiosk. Mas okay pa yun kasi yung self-service kiosk kasi magpipindot ka doon ng order mo Tapos ikaw mamimili kung magbabayad ka ng ganito, ganyan. Yun na lang Hindi na sila yung aasarin ka ng kung paano ka mag-pronounce. Hindi na. Easy na lang yun. Pindot-pindot ka na lang doon. Walang transaction na ng human doon na hindi ka tatawanan kapag nagkamali ka. Pwede mo i-back yun Parang, malaking tablet yun Mas convenience pa kung ganun. Kesa dito, tao yan tao, cashier. Tapos, tatawanan yung customer kasi mali lang ng pronunciation. Palitan nyo na lang, no? Tuloy natin. I hid the cashier's name for her privacy and purposes because after all, we're not against the person. I am against the attitude towards the customer and the corrective actions that must be taken. This is for my father and for every person who ever been laughed at just for being themselves. Papa and Mama, hindi nyo kami pinagtapos para lang ganyanin si Papa ng mga tao. Pagtatanggol ko kayo as long as I'm alive. Mahal na mahal ko kayo kung minimum wage earner lang din ang mamamaliit sa inyo. Ako na lang hamunin niya. Sana ganyan din ang confidence niya kapag ako na ang kaharap niya. Credits to the owner. Dahil sa pangyayaring to, lagas kayo ng isang customer. Hindi lang yata isa madaming pa. Kasi maraming nakabasa na ito. Maraming nakabasang post na ganito. Lalo na't na-mention pa yung McDonald's giginto. Nako. Kaya sa may-ari ng McDonald's giginto, no? Kung ako sa inyo, palitan nyo na yung mga cashier nyo kasi tulad nga ng sinabi ko, di ba? Ang process na ituturo yan. Pero yung attitude hindi. Kung ganyan lang, ganyan din, di masisira pa pangalan yan. Masisira pa kayo sa mga customer nyo yan. Mababawasan pa yung loyal customers nyo yan. Kung ganyan lang din yung mga cashier ninyo, diba, na feeling entitled na konting mali lang tatawanan nila yung customer. At para sa akin, wala nang second chances tong mga to kasi pino-front nyo yung yung pangalan ng McDonald's Gets mo? Brand yan Masisira yung reputasyon nila dahil lang dyan, no? Dahil lang dyan sa isa o dalawang crew na yan na cashier na yan na minak yung customer, masisira pangalan yan. Kaya kung ako sa inyo, tanggalin nyo na lang yung cashier, palitan nyo na lang ng electronic kiosk. Mas okay pa yon. At sana maging silbi tong aral sa lahat ng mga crew. Hindi lang sa McDonald's giginto, kundi sa lahat ng crew, sa lahat ng nakikipag-interaction sa mga customer na huwag natin tawanan yung mga customer natin. Kasi sila yung dahilan kung bakit tayo sumasahod mga man.
Sila yung dahilan kung bakit tayo tinatangkilik. Ang gusto lang nila is magandang customer service. Hindi yung gantong service na ida-downgrade natin yung customer natin. Oh, sabihin na natin maraming coops na customer na feeling entitled din. Pero this time kasi, ito kasing nasa post na to, simpleng tao lang, hindi siya, alam mo yun, hindi siya feeling entitled na customer. Nakiusap pa nga siya kung pwede magbayad through GCash eh. Pero ang ginawa nitong staff na to, tinawanan yung pronunciation. At hindi tama yun. Hindi na madadala sa training tong mga to. Kasi tulad nga ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ang proseso, na-train yan, pero yung attitude hindi. Kung ano attitude yan, yun na yun. Kaya ang mabuti na lang gawin dito ng McDonald's Kikinto sa may Plaridel Bypass branch, tanggalin nyo yung yung cashier, no? Yung cashier na involved dito, pati yung tumawa din, no? Yung kasi ang sabi dito, tumawa din yung coworker. Tanggalin nyo rin yan kasi hindi nyo na mababago ugali niyan. Tsaka wala nang second chance kasi nanlagasan na kayo ng isang customer, oh. Tapos ang dami pa makabasa niyan. Lagas talaga yung mga customer niya. Ang dami nang hindi kakain dyan dahil sa pangyayaring yan. Maapektuhan branch yan. Babagsak sales nyo yan. Kaya para mas maagapan, mag-apologize yung cashier, tapos bago siya umalis o bago nyo siya tanggalin, mag-apologize siya dun sa customer na yun. Or kasi sa tingin ko hindi na to babalik yung customer na to eh. Kasi nasira na yung parang na-downgrade siya. Alam mo yun, dinisrespect siya sa harap ng maraming tao kasi alam naman natin yung McDonald's, ang daming pila niyan. Tapos may pila yan sa likod eh. Tapos nakita, kasi tinatawagan yung customer. 'Di ba? Nagigets mo? Ayun, nabibisit ako eh, no? Kasi hindi naman kasi tama yung ginawa ng crew na yun. Tanggalin nyo na lang. Pagsurihin nyo na lang bago nyo tanggalin. Tapos kung palitan nyo na lang ng self-service kiosk. Paalala lang hindi ito ginawang video para siraan yung McDonald's branch Gikinto. Ginawa tong video para awareness sa lahat ng mga fast food chain crew na maging maayos naman tayo at maging professional naman tayo sa harap ng customer natin. Huwag naman tayong walang hiya at squammy sa harap nila kasi sila yung dahilan kung bakit tayo or bakit kayo sumasahod. Kasi kung wala sila, saan kayo kukuha ng kikitain nyo dyan? Saan kukuha yung may-ari niyan kung paano kayo pasahurin lahat, no? Yun lang naman yung para sa akin kasi naiblad ako eh. Ikaw, anong masasabi mo dito sa issue na to? Comment mo lang sa baba at pag-usapan natin yan, okay? Yun lang. Peace.